Hi guys! So welcome back to Tranquilo Pet TV! Thank you. Okay. Hi guys! So welcome back again to Tranquilo Pet TV. No? Talagang na-miss natin lahat ng mga nanonood, ng mga nagko-comment. So keep on messaging us lang po. O pwede rin dun sa ating FB page kung may mga katanungan kasi ang dami pa rin nating natatanggap na mga questions, no? At isa din dito, mostly mga tanong kasi is regarding sa sakit. Ang popular natin is yung wet tail kasi yan talaga yung number one na problem. Tapos yung iba naman sa breeding. May part din kung paano, parang pumapasok kasi sa kung paano mag-alaga ng hamster. Kaya nabasa nyo sa title ng video ito is ano ba yung mga paghahanda sa pag-aalaga ng hamster. Yan yung magandang pag-usapan natin ngayong araw na to. So yung mga paghahanda. So itong video na to para to sa mga nag-iisip o nag-uumpisa pa lang o yung mga bagong panood o nakatanggap ng regalo na hamster at walang idea kung paano ba mag-start o maghanda sa pag-aalaga ng hamster. Kasi kahit anong alaga natin o anong mga pets yan, kailangan ng paghahanda din eh. Lalo-lalo na kung ang purpose natin ay into breeding. Yan. So ngayon, ito yung pag-uusapan natin, mga paghahanda sa pag-aalaga ng hamster. Yes. So ang ating video ay nagpapaumpisa sa kung ano ba yung hamster. Kasi yun yung number one dapat eh. Number one na pag-isa sa alang-alang natin. Anong breed ng hamster ang gusto nating alagaan or i-focus ng pag-aalaga? Yan. Kasi sa pag-aalaga ng hamster, may iba't iba kasing uri ito eh. Una, yung kagaya na nakikita nyo is yung mga dwarf hamsters. Yan. So, ang mga dwarf hamsters, maliliit sila. Yan. Tapos, ang isa sa mga karakteristik nila dito, nasusubok yung tatag ng kamay ng mga nag-aalaga ng hamsters. Yung mga hamster keepers natin na matitibay ang kamay. Kasi kilala ang dwarf na sila yung hamster na nangangagat. Ngayon, sa dwarf pa lang, meron ng Chinese dwarf, Italian dwarf, tapos may standard dwarf. Kagaya nito nakikita natin ngayon, ito ay isang male na male dwarf. Yan. So nakikita nyo, gumagamit ako ng hawakan kasi nakikita nyo rin na aggressive siya at kinakagat. So ito yung isa talaga na inaaral pa natin hanggang sa ngayon kung paano mag-tame. Normally, ang mga baby dwarfs na hamster, sila yung pwede pa nating hawakan. Pero yung mga kagaya nitong male ko, ayan, nakikita nyo ang tapang. Talagang hinahahabulin niya yung kamay mo. Yan. So hindi naman masakit to, plastic lang to. Ayan. Hinabit ko sa lapis para iwas kagat. Yan. Tapos may iba naman ang ginagawa, naghahawak sila ng gloves. Yan. Tapos, isa sa mga, ito partner sila eh. Yan. So, pinoprotektahan ng male yung female. Yan. So, ito yung female, yung nagtatago sa ilalim. Ito. Yan yung female. So, handa makipaglaban yung male para sa kanyang minamahal. Pero nung una nila magsama, itong female, napaka-aggressive, binubugbog tong si male. Pero ngayon, bati na sila. Yan. So, balik tayo sa uri ng mga hamster. Una, yung dwarf hamsters. Tapos meron din tayo yung mga robo. Yan, Roborovski na hamster. Ito naman, takbo lang to ng takbo. Hindi sila kilala na nangangagat. So, maganda rin tong alagaan. Pero wala pa ako nun. Kasi ito pala yung first na dwarf hamster na aalagaan natin. Yan. Nag-try ako before, pero isang piraso lang siya. Yan. So, hindi kasi talaga ako fan ng dwarf tsaka ng robo. Kasi, hindi sila yung kinalakihan ko. Yan. Tapos, doon ako sa yung isang uri ng hamster, ang Syrian hamster. Ngayon, ang Syrian hamster, may dalawang category ito eh. May dalawang uri, pero parehas silang Syrian. Yung isa, yung teddy bear hamster na palagi natin nakikita sa mga vlogs natin. At yung isa naman, yung golden hamster na mga short-haired teddy bear or Syrian hamster sila. Ayan, short-haired meaning hindi makakapal yung balahibo. Yung mga nakikita natin sa mga previous vlogs natin, mga last year, ayan, last 2 years, bali,
ang mga ano doon, ang nakikita natin doon ay mga teddy bear hamster. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang golden hamster. Yan. Ito naman sila. Yan. So, ito yung male. Doon, yung isa, ginagamitan ko pa ng pang-handle o pang-kuha. Ito mga to, hindi. Kasi, ang mga Syrian hamster ay talaga namang nahahawakan. Yan. Ito. Yan. Yan, nahahawakan sila. So, ito yung male, ito yung female. So, ang mga golden hamster, sila yung mga Syrian hamster, yung malalaking hamster na maiikli lang ang buhok. Yung parang Philippine dog, yung Filipino dog na Aspin. Yan. So pagka nakita natin na makakabal yung balahibo, ibig sabihin may lahi na. Yan. So sa hamster, yung short-haired teddy bear, short-haired Syrian hamster ay called golden hamster. Yan. So maya-maya, makikita natin kung ano itsura ng teddy bear hamster. Yung makakapal yung balahibo. Yan. So ngayon, pag nasagot na natin yung tanong na yan, kung anong hamster ang gusto nating i-focus o alagaan, pupunta na tayo sa pangalawang hamster. Pangalawang tanong, hamster tuloy. Yan. So, ang ikalawang tanong, ano ba yung purpose ng pag-aalaga natin ng hamster? O ano ba what is the purpose of your hamster keeping? Yan. Unang-una dyan is, kung wala lang, na nagbigay lang sa'yo ng isang hamster tapos gusto mo lang na may kasama kasi malungkot siya, ang tawag doon, hamster keeping. Yan. Parang trip-trip lang. Ganon. Tapos later on, ito yung mga nag-aalaga ng hamster na after 1 month, tapos na, mamamatay na, kinakain na ng pusa, wala na. Tapos na makakalimutan na yan. Yun yung iba. O yung iba nanonood lang ng Tranquilo Pet TV, tapos na-inspire lang sa umpisa, tapos nagsawa na kasi ang dami palang ginagawa, hindi lang pala pagbili o pagpapakain. Paglilinis din pala, pag-maintain niya, nagsawa na yun. So yun yung first level. Ngayon, may ibang purpose naman is hobby. Yan. Ito mostly yung karamihan na nag-aalaga na binibigay nila lahat ng space na kailangan ng hamster, lahat ng mga laruan na kailangan ng hamster, lahat ng mga tunnels na kailangan ng hamster, at talagang they really make serious or gigantic cage for their hamster because they are hobbyists. Yan. Hobby nila yung pag-aalaga ng hamster. So, ang dami naman daw mga pwedeng i-focus na alaga. Bakit daw hamster? So, ewan ko. Kasi ang hamster this is the childhood very first pet ng mga bata talaga. Yan. Kaya ang mga Syrian hamster ang advisable para sa mga bata. Kasi hindi talaga sila nangangagat. Pwede silang hawakan. Yan. Napakaamo nila. Unlike sa dwarf. Humble. Yan. CDH. Yan. Talaga mga nangangagat yan. May iba natitamed. May iba talaga aggressive. Kagaya ng nakita natin kanina. Yan. So, may iba, papunta tayo dun sa tatlong may mga purpose kung ba't nag-aalaga. At mostly, ito yung pinakamarami, majority, for multiplication or breeding na tinatawag. Yan. Pag nagbi-breed ng hamster, ibig sabihin yan, in a form of business. May nagbi-breed ng hamster kasi hindi mo naman pwede magparami ka lang na magparami ng hamster at aalagaan mo. Hindi. Nagbi-breed ng hamster para ibibenta din sila. Yan. So, maraming nagsasabi, ito talaga, nag-aalaga ka ng hamster para lang pambenta, kawawa naman. No, actually, ako, nagbigay na ako ng opinion ko regarding that. Panoorin nyo na lang sa ibang mga vlogs ko, na we are helping them to do their purpose in life, which is to procreate. Yan, to multiply. Yan. So, tinutulungan natin sila magparami. Kasi sa wild, talagang sila yung tinatawag na prey. Yan. So, ang mga predators, sila yung kinakain. So, yung mga prey, sila yung mostly mabilis dumami kasi sila yung mabilis kainin. Yan. So, respect na lang natin yung cycle ng yung food web na tinatawag. Yan. So, ito kasi yung nature nila. Ito yung place nila sa nature. Yan. Ngayon,
susunod na kasi dyan, anong hamster ang gusto mong alagaan, anong purpose, bakit ka nag-alaga ng hamster. Ang ikatlong tanong dyan, ano yung paglalagyan mo. Kasi kung alam mo na yung hamster na alagaan mo, tsaka ano yung purpose ng pag-aalaga mo ng hamster, masasagot na natin yung number 3. Kung anong cage yung kailangan at saang lugar sila dapat ilagay. Yan. At yun yung pag-usapan natin ngayong araw na to. Okay. So for the sake of this video, magbibigay ako ng example in my own purpose. So, mag-aalaga ako ng hamster. Sagutin natin yung number 1 ha. Mag-aalaga ako ng hamster dahil, number 2 yun. Number 1, ang gusto kong i-focus alagaan na hamster ay Syrian hamsters. At again, dalawa sila. Ang gagawin natin, ang i-focus ko ay teddy bear hamster at golden hamsters. Yan. Ngayon, sa pangalawang question, what is the purpose of hamster keeping? Ang purpose na gagawin ko, ito yung marami talaga eh. At kilala naman tayo na nagbe-breed. So, magbe-breed tayo. Mapaparami tayo. Kasi ito yung maraming nagtatanong sa atin kung paano ba yung dapat na pagbe-breed. Yan. So, meron tayong dwarf hamster, meron tayong golden hamster, at maya-maya magkakaroon din tayo ng teddy bear hamsters. Yan. Ngayon, pag meron na tayong target hamster, tsaka yung purpose, kung bakit mag-alaga ng hamster, magsasagot na rin natin yung cage at place. Yan. So, ang dami-dami ko nang sinabi. Ang ipo-focus natin ay teddy bear at golden hamster. Yan. So, ang purpose ay breeding. At ang cage na gagamitin ay ito lang. Itong hindi ko alam kung 18 liters ba to or 20 liters. Malaki-laki siya. Yan. So, sa pagbe-breed kasi, kailangan wala silang ibang ginagawa kung hindi nagkikita lang ang dalawang hamster. Yan. Tapos, sa Syrian hamsters, 1 box per 1 female. Lagi natin tatandaan yan. 1 box o 1 cage bin for 1 female. Marahil ito nakikita nyo, okay silang dalawa, hindi sila nag-aaway. Kasi, hindi pa nagbabago o nag-change mood yung female. Yan. Lalong-lalo na pag manganganak na. Kailangan talagang tanggalin na yung male. Kasi, pag hindi natin tatanggalin yan, it's either maging aggressive yung female at awayin siya or patayin siya. Or much worse, kung maabutan ng manganak na ang female, manganak na siya, at nandiyan pa rin yung female, mag-change mood ang female. It's either papatayin niya yung male or papatayin niya o kakainin niya ang kanyang mga anak. Yan. So, ang policy talaga dito ay 1 female in 1 cage bin. Yan. So, yun lang. Yun lang yung tatandaan natin pag mag-aalaga tayo ng Syrian hamster. Yan. So, itong male, kung sakali maging buntis ito, madali lang naman maging, makita kung buntis na yung female. Pag naging parang mukhang avocado na siya. Yan, avocado. Yan. Pag naging mukhang avocado na yung katawan ng female, okay na yun. Mga tatanggalin mo na yung male. Yan. So, kailangan nakaseparate ng kulungan ang male para makapagpahinga rin siya. Ito, hindi na natin siya kailangan pang-alagaan yung balahibo niya kasi hindi naman mahaba. Pero yung teddy bear, male hamster, kailangan natin siyang alagaan kasi yung balahibo, pumapangit. Makakapal yung mga yun. Yan. So, pagdating sa, ito na yung focus natin, no? Ito. The cage, location. Ang location naman natin, nilalagay natin dapat ang ating mga alagang hamster sa isang kwarto o isang lugar sa bahay na tahimik, tapos medyo madilim, at higit sa lahat may air circulation, yung malamig. Hindi naman kailangan aircon. Ang kailangan yung air ventilation, malamig-lamig siya. Kasi kung mainit siya, itong mga to, makikita mo, dry yung balahibo nila, mag-humid sila, yung mababasa yung mga balahibo nila. At worst, pwede pa itong mag-cause ng dehydration sa kanila at heat stroke. Yan. So, yun yung pinipigilan natin dyan. Yan. So,
Yun yung ano natin, cage, tsaka place. Pagdating naman sa food, lahat naman may sarili tayong video doon, i-attach ko na lang dito. Ito, yan yung ano natin, link natin dyan para sa link ng paano ko gumagawa ng food mix o dry food mix para sa kanila. Yan. So, mabibili naman yan sa mga pet supplies. So, ngayon, marami nagtatanong, saan ako o saan tayo pwedeng kukuha ng hamster? Yan. At ang number 1 suggestion or always answer is sa pet store. Yan. So ngayon, maraming nagtataka o maraming nagsasabi, pet store lang. Hindi. May bagong way na po para makakuha tayo ng mga hamster o makabili ng mga hamster. Una-una sa lahat, pag familiar tayo sa lugar natin, yes, meron mga pet store. Pag wala naman, pwede tayong pumunta na ngayon sa mga virtual stores. Yan. Bawal kasi magbenta ng ganito sa Facebook, bawal din sa Shopee, sa Lazada, bawal. Pero makakakita pa rin tayo ng mga posts sa FB ng mga hamster for sale. Yan, kagaya ko, nagbi-bidding muna ako. Titingnan ko kung magkano yung halaga o magkano yung presyo sa pet store. Tapos, checkin ko din yung nasa Facebook na malapit sa akin. Kailangan kasi i-consider din natin yung lapit tsaka layo eh. Kasi pagka malayo, baka ma-heat stroke yung hamster mo. Ayan. So, kung nag-aim tayo ng magandang hamster, mas maraming pagpapilian, mas maganda. Ayan. So, pag once na naghahanap tayo ng hamster, kailangan magtingin-tingin muna tayo sa social media. Ayan. So, may kagaya ko, ito. Ayan. Meron ako mga napagtanungan pero ang mamahal. Yan, kasi meron kasi one time sa Facebook mas mura. Yan, meron mga 100 pesos, meron mga 80 pesos at ito lang 50 pesos meron nagbebenta diyan. Pero occasional yan, tsambahan kasi pag may makita ng ganyan at may nasaktan naghahanap, kukunin ka agad 'yon. Yan. So ngayon, pag titingnan naman natin kung mas mahal yung sa Facebook o yung sa pet store. Yan. So ngayon, titingnan natin, kagaya niyan, nagtanong-tanong ako sa kapaligiran ko dito, sa through virtual Yan, talagang mahal. 150 ang halaga ng isang male hamster o kaya female 200 pesos. Ang mahal. So naghanap-hanap ako sa pet store at ito yung nakita ko.